Kumusta ang iyong puso? Magandang araw ng Miyerkules Kapanalig. Kapistahan ngayon ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ipinagdiriwang din natin ang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Idalangin po natin ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman at suportahan sila sa kanilang mga pangangailangan. Pagbati rin po sa lahat ng healthcare workers at nangangalaga sa mga may sakit. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ako at unawain sana ninyong lahat. Hindi ang pumapasok sa tao mula sa labas ang nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa kanya. Makinig ang mga may tenga." Pagkalayo ni Jesus sa mga tao, nang nasa bahay na siya, tinanong siya ng mga alagad tungkol sa talinhagang ito. At sinabi niya, "Wala rin ba kayong pangunawa? Hindi niyo ba nauunawaan na sa bituka pumupunta ang anumang pumapasok mula sa labas? Sapagkat hindi sa puso ito pumapasok, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay tinatapon sa labas. Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao. Sa puso nga ng tao nagmumula ang masamang hangarin, kahalayan, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, pakikiapid, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalaswaan, pagkaingit, paninira, kapalaluan, kabuktutan. Ang masasamang bagay na ito ang nagpaparumi sa tao." Sa mabuting balita ngayon, pinalalahanan tayo ni Jesus na ang tunay na nagpaparumi sa tao ay hindi nagmumula sa panlabas, kundi sa loob ng kanyang puso. Ang masamang kaisipan, inggit, galit at kayabangan at kawalan ng pagmamahal ay nag-uugat sa isang pusong hindi na lubos na naghahari ang Diyos. Ipinapakita ni Jesus na ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa panlabas na gawain lamang, kundi sa kalinisan ng puso at katapatan ng intensyon. Sa kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng Lourdes, ginugunita natin si Maria bilang ina ng kagalingan at pag-asa, lalo na sa mga may sakit at mga dukha. Sa Lourdes, ipinapakita ng mahal na ina ang kanyang malasakit sa mga taong sugatan, hindi lamang sa katawan kundi lalo na sa espiritu. Inaniyahan niya tayo sa panalangin, pagsisisi at pagbabalik loob upang maranasan ang tunay na pagaling na nagmumula sa Diyos. Tulad ng pag-alala ni Jesus, kailangan nating suriin ang ating mga puso, ano ang mga damdamin at pag-uugaling humahadlang sa ating pagiging ganap na mapagmahal. At tulad ng paanyaya ng mahal na Birhen sa Lourdes, tayo ay tinatawag na lumapit kay Kristo ng may kababaang loob, dala ang ating mga sugat at kahinaan. Hilingin natin ang biyaya ng Diyos na linisin ang ating puso at baguhin ang ating buhay sa tulong ng mahal na Birhen Maria upang mamuhay tayo ng may dalisay at mapagmahal na puso. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes,
dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.